Ngalan na Ama at na Anak at na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya nating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ating sarili, pagsisiyan ating mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nakasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin na ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mo ngayong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen, ay matulungan siyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalag ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawian dapat pang katakutan. Sa araw na iyon, ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtatagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naalala ko noon, meron akong isang kaibigang madre sa Japan. Ang pangalan niya ay si Sister Noguchi. Nakilala ko siya dahil sa unang pagpunta ko sa Japan, siyang nagmaneho sa akin mula sa airport papunta sa kumbento. Medyo nakakatanda na siya, isang elderly. Mahigit 60 anyos ang gulang. Pero kung magmaneho siya, para siyang isang teenager o kaya race car driver. Doon kami unang nagkilala sa panganib ng pagsakay ko sa kanya sa napakatulin niyang sasakyan. Hindi siya masyadong makasalita ng Ingles, ngunit parang nakakaintindi siya. Narinig niya ang usapan namin nung isang madre sa loob ng sasakyan tungkol sa mga scholars na mayroon akong tinutulungan dito sa Pilipinas. Nang nagbalik na ako sa Pilipinas, nakatanggap ako ng maliit na donasyon galing sa kanya. Nagsimula pala siyang manghikayat ng kaunting mga tinuturuan niya ng katesismo upang tumulong sa pag-aaral ng mga scholars dito sa Pilipinas. Naging tapat siya sa regular na pagpapadala ng tulong para sa mga scholars, kahit hindi gaanong kalakihan. Pero hindi iyon dami na ipinadadala niya ang nakabigay sa akin ng pansin sa aking kalooban, kundi yung palagian niyang pagsuporta sa mga scholars sa pamamagitan ng pamamalimos niya sa mga matatandang binibigyan niya ng katesismo. Ang walang patid niyang pagsuporta kahit sa tingi-tinging pamamaraan ay nagpahayag ng kanyang katapatan at pagmamahal sa aking pagmiministeryo. Naalala ko tuloy ang laging sinasabi ng ating mahal na kardinal
si Gaudencio Rosales tungkol sa pondo ng Pinoy. Yung sinasabi niyang, anumang magaling, kahit maliit, basta malimit, ay patungong langit. Sa ilang taon niyang pagpapadala, marami rin siyang napagtapos. Dumating ang isang araw, aking nabalitaan na mayroon palang cancer na itong si Sister Noguchi. At naghihintay na lang siya sa araw ng paglisan niya sa daigdig na ito. Hindi ako nagpalipas ng panahon. Agad-agad akong nag-apply ng visa sa Japan at dumalaw sa kanya. Yun lang ang aking pakay sa pagpunta sa Japan. Andalawin siya at magmisa sa kanya, kapiling niya at ng kanyang komunidad. Nang makarating ako roon, pumasok kami sa kanilang kapilya. Hindi makapagsalita ng Ingles ang mga madre doon. Hindi naman ako makapagsalita ng Hapon. Ngunit sa Eucharistia, nadama namin ang hiwaga ng pagkakaisa sa pagdalaw na iyon. Nagiiyakan ang mga madre habang ako ay nagmimisa. Pero masaya sila. Ako naman, nawala sa misteryo ng Eucharistia dahil sa tindi ng kanilang panalangin. Si Sister Noguchi, nakita ko ang kanyang mukha, nakatingin sa langit, maliwalas at masaya. Pagkatapos ng misa, nang umalis na yung mga madring kasama niya, nagpasalamat siya sa akin. Sabi niya, naramdaman raw niya ng isang paa niya ay nasa langit na. Sabi ko, I could not bring anything except only Jesus. Nagkainan kami ng mga madre at sila'y tawa ng tawa kahit hindi nila ako maintindihan. Tawa naman ako ng tawa kahit di ko sila maintindihan. Napakasaya ng karanasang iyon ng pagdalaw. Kaya naintindihan ko yung nabasa natin o narinig nating ebanghelyo ngayon, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Sa isang udyok, matapos magsalita ang anghel kay Maria, nagmamadali siyang nagpunta sa kay Elizabeth. Nagdadalang tao silang dalawa. Nang magkita sila ni Elizabeth, nasaksihan natin ang kaligayahan ni Elizabeth at nung batang daladala ni Elizabeth sa kanyang sinapupunan. Sa pagdalaw, dala ni Maria si Jesus at naranasan nga ng pamilyang iyon ang kaligayahan ng pagkakaisa. Hindi ko alam kung bakit nagmamadali si Maria. Siguro dahil nabanggit ng anghel at ang napakalalim na misteryong dinadala ni Maria noon. Naisip niyang si Elizabeth lang ang makakaintindi sa kanya. Siguro sapagkat naisip ni Maria na matanda na si Elizabeth at kailangan niya ng kasama at katulong sa kanyang pagdadala kay Juan Bautista. Sabi nga ng anghel, 6 na buwan na si Elizabeth at si Elizabeth ay matanda na. Siguro gusto ni Maria makiisa sa magandang misteryong nangyayari kay Elizabeth. Ngunit anuman ang dahilan, ang mahalaga nadama ni Maria ang udyok at tawag
ng pagdalaw at kanyang tinugunan ito nang walang pagpalipas ng panahon at dito nadama ang kaligayahan ng kaligtasan ng Diyos na dumalaw sa ating nasa abang kalagayan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang bugtong na anak. Naniniwala ako tungkol sa magandang tradisyon natin ng pagdadala ng kung ano-ano man kapag tayo ay dumadalaw. Ito'y narinig natin at nanggaling sa Ebanghelyong ating binasa. Ang salitang dalaw ay galing sa salitang dala. Sa bawat pagdalaw natin ay mayroong kaligayahan sapagkat mayroong tayong dala-dala. Meron tayong maibibigay. Isa ring uri ng pagdalaw ang pakikiramay. Ito'y may aspeto ng pagdalaw. Pero rito, hindi kaligayahan ang ibinabahagi, kundi damdamin ng pakikiisa sa dinarama ng ating kapatid. Ngunit kahit gayon, mayroon pa ring dala ang abuloy, pag-aabot ng kamay ng tulong sa ating kapatid na nangangailangan. Ang salitang abuloy ay galing sa mga salitang abot at tuloy. Sa pag-aabot natin ng tulong, tumutuloy tayo't nakikiisa sa dinaranas ng tahanang ating pinakikiramayan. Si Elizabeth, sa kanyang katandaan, ay nangangailangan ng tulong. Sa pagdalaw ni Maria, siya rin ay nakiramay at nag-abot ng abuloy kay Elizabeth ang kanyang serbisyo sa pagdadalang tao ni Elizabeth. Ang Pasko ay may kahulugan ng pagdalaw. Dinalaw tayo ng Diyos. Dala niyang isang regalo, si Jesus. Emmanuel rin ang pangalan niya. Tumuloy siya, nakiramay siya, nag-abot ng abuloy ng kanyang sarili at pagmamahal. Mga kapatid, tinatanong ko sa aking sarili, paano kaya natin ipagdiriwang ngayon ang Pasko? Kahapon, nag-meeting po kami ng mga administrador ng ating simbahan. Pinag-usapan namin ang sulat ng ating mahal na obispo, si Luis Antonio Tagle, na nakiusap na ipagdiwang natin ang Pasko na may kamay na umaabot sa mga kapatid nating nasalanta ng bagyo. Sabi niya, kung mayroon tayong paraan kahit na sa ating mga selebrasyon na makapag-ipon at makatulong, gawing simple ang mga party ng Pasko, malaking tulong ito sa mga kapatid natin sa Mindanao at Kabisayaan, tinamaan ng malakas na Typhoon Sendong. Nanawagan siya ng second collection sa mga parokya. Kahapon nakatanggap ang simbahan ng Quiapo ng mga sulat buhat sa Mindanao na humingi ng tulong para sa mga nawala ng bahay, sa mga nawala ng ari-arian, mga nagugutom at wala man lang mga damit sa gitna ng malamig na simoy ng hangin ng Disyembre. Ang Pastoral Council po natin ay magkakaroon ng emergency meeting
para pag-usapan kung anong magagawa ng mga organisasyon. Ang Vicariate Christmas Party ay maglulugaw na lang raw at anuman ang maiipon ay ipadadala sa Mindanao. Sabi ng isa, wag na munang magpailaw ng mga ilaw sa labas ng simbahan bilang pagpapaalaala na maging simple ang ating pagdiriwang at makiramay ang simbahan ng Quiapo sa mga kapatid natin sa Mindanao. Sa bawat isa sa atin ngayon, siguro magandang tanungin din natin, maaari bang sumaya ang Pasko ko sa pamamagitan ng misteryo at hiwaga ng pagdalaw at pakikiramay? Kung mangyari man ito sa atin, kung makisa tayo sa mga kapatid natin, kung dalhin natin si Kristo sa kanila, sigurado ako, ang Pasko ay magiging tunay at ang kaligayahan ay madarama natin sa pagbabahagi natin kay Kristo sa isa't isa. Maligayang Pasko po, maligayang pagdalaw ng Diyos sa atin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan na mayumang, umakmulat paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangalan na tayo, upang ang lahat ng tao ay makinig at manalig sa Panginoong tapat sa kanyang mga pangako. Ang ating tugon, halina pong Jesus, at tuparin ang mga pari at mga laiko ay maniwala sa kapangyarihan ng Eucharistia na magbigay ng Kristo. Manalangin tayo. Halina pong Jesus at tuparin ang mga pangako ng Diyos. Upang ang mga seminarista ay manalig sa awa ng Panginoong nagbibigay ng mga banal na pari sa kanyang simbahan. Manalangin tayo. Halina pong Jesus at tuparin ang mga pangako ng Diyos. Upang ang mga babaeng nagdadalang tao ay matuwa sa Panginoong lumilikha ng tao para sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Halina pong Jesus at tuparin ang mga pangako ng Diyos. Upang tayong lahat ay manalig sa Diyos na gumagantimpala ng kabutihang ginagawa sa mahihirap at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Halina pong Jesus at tuparin ang mga pangako ng Diyos. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating nasa lanta sa nakaraang bagyo, ang mga kaluluwa ng mga namatay, at sakang mga nangangailangan sa mga panahong ito. Halina pong Jesus at tuparin ang mga pangako ng Diyos. Ama naming mapagmahal, pagdating ng Pasko,
Sumampalataya nawa ang lahat sa anak ng kabanal-banalang Birhen. Madama nawa ng lahat ang tuwang dulot ni Jesus sa mga nagmamahal sa Kanya magpakailanman. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana
ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyin natin ang misteryo nating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Benito, naming Papa, ni Luis Antonio, naming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalanin mo ang mga kapatid namin na pumanaw gawa ng nakaraang kalamidad. Tinawag mo sila mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat na magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan nating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
His word, the ring of grief, and the soul felt its word. The thrill of hope, the weary world rejoices for your grace. And you know His Lord. Oh, voices, oh Lord. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob. Ngayong aming ginugunitang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiyo po tayo sumandali. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa tulong sa mga nasalanta sa bagyo sa Mindanao. Nais po nating magpasalamat sa mga extraordinary ministers of Holy Communion sa kanilang pag-sponsor at pag-offer sa misa po natin ngayon. Sumainyo ang Panginoon at mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na iyong mga anak na nagsusumamo sa inyo. Makamtanawa nila inyong katugunan at tanggapin na sa inyo na ito. Naway maalaala nilang pangako nila noon sa binyag na ika'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.